Halina't pakinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusumlit ng isang titig na awang. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na pabayak at malaya. Kung ganon, may mga karapatan ka. Kahit bata pa lang tayo, at kahit bata pa lang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itanghal ang ating mga karapatan dahil Kaya natin to, kids! Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Kaya Natin To, Kids. Magandang umaga! Mga friends. Programa na Good morning! Magandang umaga mga friends. Nandito na naman ang napakaganda at makabuluhang programa na iyong napapakinggan tuwing linggo ng umaga, alas 10 hanggang alas 11 ang Kaya Natin To, Kids! Makakasama po natin ngayon umaga ang ating tita na si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Wow! Ang mga bago nating makakasama ngayong linggo ng umaga, kasama natin si Robert at si Christina. Pareho po silang taga Tondo, Maynila. Kaya Natin To, Kids ay programang gawa ng bata para sa bata kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami ni na Robert, ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama talent, at marami pang iba. Ang programa po natin na Kaya Natin To, Kids ay daluyan ng edukasyon, ng impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan at syempre ng buong komunidad. Gayun din, matatalakay natin ang iba't ibang mga issue at pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayon din syempre, ang matutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingin nyo ba, Christina, Robert, may magagawa kayong mga bata? Syempre, kasi kaya natin to, kids! Ang programa po natin na Kaya Natin To, Kids ay inihahatid sa atin ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARC-CEA. At syempre ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ang DCXL. Kaya tali na po kayo at makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Good morning po sa ating lahat, mga bata, nanay, tatay, kabataan, bata, matanda, may ipin o wala. Good morning sa inyo ngayong napakasayang linggo ng umaga. Ayan ha, 30 days na lang, Pasko na. Nako, Tita Jang, Christmas na at marami na akong nakikita mga makukulay na parol at maliliwanag na Christmas lights. Hello ulit sa mga nakikinig ng Kaya Natin To, Kids. Ang ganda ng episode na last Sunday Oh, talaga? Nakinig ka ba, Robert? Tungkol nga sa Visiting Forces Agreement yung natalakay natin last week. At malinaw na ikwento sa atin ni Tita Jom Salvador ng Gabriela Alliance kung ano nga ba itong epekto ng VFA sa mga bata at kababaihan. Oo nga, Tita Jang, natutunan ko na dapat hindi pala nandito ang mga sundalong Amerikano. Kasi di ba malaya dapat ang Pilipinas at walang nakikialam? Totoo yan. Ako naman, napakinggan ko ang matinding epekto ng toxic waste na nakapagdudulot ng sakit at maaring ikamatay lalo na naming mga bata. Ay, alam nyo, totoo yan. Para kasi yung nagpapasok ka ng bisita sa bahay mo tapos nagkalat ng nagkalat. No? At hindi lang simpleng kalat, talagang nakalalasong kalat. Kaya nga maraming nagkakasakit. Kaya correct yung sinabi mong yan, Robert. At
patuloy na nananawagan ang mga kababaihan at syempre ang mga bata sa pangunguna ng Gabriela na dapat nga tanggalin na o ibasura itong VFA sa Pilipinas. At syempre, kasamang-kasama natin sa panawagang yan ang mga kids. Kaya sa mga friendship natin, kung kayo ay may tanong o comments, maaari kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN para sa smart users. Para sa smart users, 0921-431-1044. Para naman sa mga Globe users, 0927-863-7771. O kaya ay sa mga telepono bilang 882-2371 276. ayan. At para sa mga Sun users, Mag-text lang po kayo sa KN2 hotline sa 0932-44-34752. ulitin natin kung kayo po ay smart subscriber, pwede kayong mag-text sa 0921-431-1044. Kung kayo naman po ay Globe subscriber, pwede po kayong mag-text sa 0927-863-7771. At kung kayo naman ay Sun user, meron tayong dalawang hotline, 0923-911-8899 o di naman kaya ay sa 0932-443-4752. Maaari nyo rin kaming makakwentuhan sa pamamagitan ng Twitter. Kaya i-follow nyo lamang po ang Kaya Natin To Kids. Pumunta sa www.twitter.com/Kaya Natin To Kids at i-tweet nyo ng i-tweet sa amin ang inyong mga katanungan, komento at mga pagtingin. Makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page ng ArcSeya sa www.facebook.com/ArcSeya Child Rights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mensahe at comments. Maaari din mapakinggan ng ating mga friendship ang mga episode ng Kaya Natin To Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin To Kids. Kaya mga friends, text lang, tawag lang, tweet lang at i-like po ninyo kami sa Facebook, ang Kaya Natin To Kids. Katulad na lang ng ginagawa ni Lana Linaban, ang Secretary General ng Gabriela Women's Party, kasama ang napakaraming leader kababaihan dyan sa Northern Mindanao region na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng internet. Nakikinig sila sa pamamagitan ng rmnnews.com.tv. Maraming salamat sa inyo at mabuhay kayo sa inyong asembleyang isinasagawa dyan sa Pagadian. Mga kababaihan ng Mindanao sa Northern Mindanao region, maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning! Abangan namin ang inyong mga text, mga komento at mga pagbati sa umagang ito. Text lang, tawag lang, tweet lang. At bago pa tayo magtsikahan ng bonggang-bongga, ngayong linggo ng umaga, ika-25 ng Nobyembre, International Day for the Elimination of Violence Against Women, pakinggan muna natin itong Balitang Bata na ihahatid sa atin ni Zatrel Marcos mula pa rin sa Tondo, Manila. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa balitang panahon ayon sa Pag-asa, ang buong kapuluan ay magiging bahagyang maulap na may pulo-pulong daliang pag-ulan o pagkidlat pagkulog lalo sa dakong hapon o gabi. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan hanggang sa silangan ay iiral ang sa dulong hilagang Luzon at ang mga baybaying dagat nito ay magiging katamtamang hanggang sa maalon. Sa ibang dako ay ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa hilagang silangan na may manayag hanggang sa katamtamang pag-alon ng dagat. Para sa iba pang balita, magkakaroon mamaya ng aktibidad ang ArcSeya sa pakikipagtulungan sa Batibot Early Learning Center, Parents Alternative
on Early Childhood Care and Development 1 billion Rising Philippines at sa suporta ng Little Deeds for Little Kids sa Industrial Valley Elementary School, Sitio Orlandis, Barangay Industrial Valley Complex, Marikina City. Magkakaroon ng maiksing programa para makabahagi ang mga batang estudyante ng Batibot Early Learning Center at Bahay Lundian Learning Center sa laban sa karahasan sa kababaihan at mga bata dahil ang ika-25 ng Nobyembre ay ang pandaigdigang araw para wakasan ang karahasan sa mga kababaihan. Mula sa Bata News Network, ito si Satrel Marcos nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tinig tinawag. Maraming salamat, Satrel. At nako, mga nanay, mga mothers at mommies. Ayan, mapapahinggan naman natin sa araw na ito ang inaabangan ninyong mga segment. Ito ang ating tips para kay nanay. Ikikwento ito sa atin ngayong araw na ito ni Tita Chen Kilitano mula pa rin sa Tondo. Ang tips para kung paano tayo lalo pang mag-glow, lalo pang gumanda at kuminis ang ating mga kutis. Narito po ang tips para kay nanay. Tips! Nanay! Para kay nanay! Good morning mga mamis at mga tita. Alam niyo ba na ang pagkain ng papaya ay mainam para sa katawan at sa ating balat? Pwede rin nating magamit ang balat ng papaya para maging malusog at makinis ang balat natin. Ang papaya kasi ay nagtataglay ng antioxidants na nakatutulong upang mapangalagaan ang ating skin cells. Ito ay laban sa free radical damage. Nagbibigay din ng papaya ng alpha-hydroxy acid na nakakatulong magtanggal ng mga dead skin cells at mabawasan ang skin aging. Matapos ng kumain ng papaya, maaari nating gamitin ang balat nito upang kuminis ang ating balat. Marahang ipahid ang natirang papaya o balat ng papaya sa ating mukha, pabilog na paraan ang pagpahid nito at gawin ito sa loob ng 30 segundo para ma-exfoliate at mapalambot ang balat. Pagkatapos ay maaari na tayong magbanlaw ng maligamgam na tubig. Ayan, another beauty tips para kay nanay, lola, tita at ate. Ito po si Chen Kilitano mula sa Tondo, Manila para sa tips para kay nanay. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tinig tinawag. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin. Nagbabalik ang Kaya Natin To Kids sa pakinggan natin ang tips para kay nanay. Kasama nyo pa rin kami ngayong linggo ng umaga. Ako si Robert. Ako si Christina. At ito pa rin po ang inyong Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Ano kaya ang maganda na naman topic natin ngayong linggo ng umaga? Narinig ko sa Balitang Bata, kanina na raw pala, ngayon para wakasan na ang kaarasan sa kababaihan. Oo nga, ano. Di magandang mapag-usapan natin yan ngayon. Alam mo, saktong-sakto yung pinag-uusapan natin mga kids. Kasi yan nga ang pagkikwentuhan at pagchichikahan natin ngayong linggo dito sa ating programa. Kaya sa lahat ng tagapakinig natin, babae man o lalaki, bata man o matanda, pwede kayong sumali sa ating usapan. I-dial lamang ang numero sa telepono bilang 882-2371-276. O kaya sa... Ayan, nakikita mo ba, Christina, yung ating mga numbers? Ayan, kung kayo po ay smart subscriber, 0921-431-1044. At kung sa Globe naman, nababasa mo? 0927-863-771.
At naku naman, ayan. Katulad nga nung nabanggit natin ang ating mga landlines, 882-2371 hanggang 76. Mag-iwan rin po kayo ng mga mensahe at katanungan Sa www.facebook.com/arceachildsright o kaya at sa ating live streaming sa www.rmnnews.com/tv. Maaari kayong mag-tweet ng questions at comments sa www.twitter.com/kaya natin to kids. Samantala, huwag kayong aalis at magbabalik po maya-maya ang Kaya Natin To Kids. Anak, huwag na mag-TV. Nay! Anak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Karapatan ng mga batang katutubo ang makapag-aral. Subalit, ang karapatang ito'y naipagkakait sa kanila sa gitna ng papatinding militarisasyon, sa paggamit ng mga paaralan bilang baraks at sa pananakot sa kanilang mga magulang at komunidad. Ito po si Kinatawan Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang Auckland Bayanihan. Itigil ang militarisasyon sa kanayunan. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tinig tingawa. Babalik tayo dito sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ako si Christina, kasama si Tita Jang at si Robert. Ayan, ipakilala na natin Christina at Tita Jang ang ating makakwentuhan ngayong umaga. Usapang Bata! Makakausap natin ngayong umaga ang isang matagal ng women's rights at child rights advocate. Totoo yan. At alam nyo ba ang ating panauhin, ang kasalukuyang Executive Director ng Center for Women's Resources o CWR. I-welcome na natin siya mga friends. Ang ating bisita ngayong linggo, walang iba kundi si Tita Jojo Guan. Magandang umaga po, Tita Jojo. Magandang umaga din sa inyo at saka kay Tita Jang. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa isang espesyal na araw ngayon, di ba? Yung commemoration ng ating International Day for the Elimination of Violence Against Women. Yan. Good morning, Tita Jojo. At good morning din sa lahat ng ating tagapakinig. Tulad na lang ni Aimee ng Rizal, Palawan. At ang sabi niya, good morning sa inyong lahat. Ang cute-cute pala pakinggan kapag mga bata ang mga newscaster. Oo naman. At mahuhusay na mga bata yan. At nagpapabati rin si Emelia, si Bibi, si Allen, si Neneng, si Rebecca, si Emilio, si Bevs, Tiffany, Doris, Eileen at si Rodora, mga regional coordinators at mga magigiting na kababaihan ng Gabriela Women's Party Northern Mindanao sa kanilang regional meeting. Good morning sa inyo. Makinig lang dahil narito na tayo sa ating Usapang Bata. Usap tayo, kids! Tita Jojo, thank you po at napaunlakan ninyo ang aming imbitasyon para sa Usapang Bata. At salamat din sa pag-imbita sa akin. Tita Jojo, ano po ang inyong opisina? Ang Center for Women's Resources? Ay, oo, yan ay partner din yan ng ARCSEA, yung nag-sponsor nitong programa ninyo. Ito yung Center for Women's Resources, na-established siya since 1982, so 30 years na siya. Nagbibigay siya ng pag-aaral sa inyong mga nanay, kahit sa mga kabataan din, tungkol sa karapatan at kagalingan ng kababaihan at mga bata. Ano-ano po ba ang inyong pinag-aaralan sa CWR? Lahat ng issue na relevant sa kababaihan, halimbawa mga karapatan, ano yung history ng kaapihan ng kababaihan, ano yung mga issue na dapat alam ng kababaihan, pareho ng oil price hike, mga ganong issue. Pati na yung sa edukasyon ng mga kabataan.
Tita Jojo, sabi po kasi araw daw ngayon para matigil na ang karahasan sa kababaihan. Aha. Ano po ba ang karahasan sa kababaihan o violence against women? Yan ay sa atin o sa amin sa CWR, ang violence against women, yan yung karahasan na nila yung ginagawa sa kababaihan at sa mga bata na rin. At meron itong 7 klase sa aming pag-classify. Ito yung una, yan yung pambubugbog sa mga asawa at sa mga anak. Pangalawa, yan yung panggagahasa. Pangatlo, yung sexual harassment. Pang-apat, yan yung pagbiktima sa kababaihan sa prostitusyon. Pang-5 ay yung walang access sa kalusugan. Pang-6, yan yung kaapihan sa pagtatrabaho. At pang-7, yan yung karahasan na gawa or kasalanan ng Estado. Naku, ang dami naman pala niyang mga karahasan na binanggit mo, Tita Jojo. Oo, kasi karapatan yan na nilalabag. Pero ang sabi nga, ngayon daw, November 25 mismo, ngayong araw na ito, ay International Day for the Elimination of Violence Against Women. Bakit may ganito? Bakit meron for the elimination of violence against women? Saan ito nagsimula? Ito yung nagsimula sa isang kwento rin ng mga magkakapatid sa isang Latin American country. Kung naririnig nyo na yung ano tong pangalan ng Dominican Republic. No? Sa Dominican Republic, meron silang diktador. Narinig nyo na ba si Marcos? Yung dati, yung sa atin dito. Nung panahon ni Marcos, may ganun din sa kanila, diktador din. Ito yung si Trujillo. At itong tatlong mga kababaihan na to na magkakapatid, sila si Pilar, si Antonia, at si Patria, Patria, Maria at Antonia, ay sila, mga babae na aktivista na pinaglalaban ang karapatan nila at ng karapatan ng mamamayan. At syempre nagalit ang isang diktador na ayaw masabihan na siya ay yun, di ba, yung image niya dapat walang kumukontra. Yan ang nakakatakot pag ang isang leader ay ayaw na may kumontra o magtanong sa kanyang pamamahala. Yun, ipinapatay sila, pinadukot at pinapatay sila sa kanyang mga militar. At iyon, ang araw na yun ay November 25. Kaya sa simula noon, mga 1980s ba yun, Tita Chang, na nagsimula na ito ay dahil na rin sa kampanya ng mga kababaihan sa buong mundo, inano na siya kinommemorate na yung araw ng kanilang pagkamatay sa araw ng paggugunita laban sa karahasan, laban sa kababaihan. Alam mo, naalala ko yan kasi parang napanood ko yung pelikula niya. Oo, may pelikula yan. Kailangan mapanood yan ng mga bata para din siya. Oo, kasi parang binansagan silang mga mariposas o butterflies. Kasi nga, sa panahon na yon nakakatakot din sa kanila bawal din ang oposisyon. At sila ay matatapang na kababaihan na talagang nag-oppose, na in-expose ang kaapihan ni Trujillo, ang kanilang diktador, presidente. So, ibig sabihin, bilang paggunita sa kanila, bilang mga matatapang, magigiting na kababaihan nung panahon na iyon, itinakda na yung araw ng kanilang kamatayan na November 25 ay maging International Day for the Elimination of Violence Against Women. At maigi naman dahil ito ay pandaigdigan na. Ibig sabihin, hindi lang sa bansa nila, kundi hindi lang sa Latin America. Nakakarating na rin sa Pilipinas. Akalain mo nga naman. Halos pareho ang kwento sa Pilipinas at ang Latin American countries na pareho sa Dominican Republic. Halos pareho din na marami din kasi sa mga kababaihan at mga kabataan na mga ipinatay nung panahon ng martial law. Ikaw ba, Christina, sa inyo, sa bahagi ninyo sa Tondo, may mga nababalitaan ka bang ganitong mga, iba't ibang mga karahasan na nararanasan ng mga kababaihan? Meron po. Mga halimbawa? Mga binubugbog po, tapos ginagahasa. Ano yan, mga nanay, mga bata? Mga bata po. Pati mga bata? Mga anong edad kaya ang mga nababalitaan mong madalas? 12 or 8. Hanggang 8? Oo, bata pa. Alam mo kasi, Tita Jang, ngayon talaga yan yung trend. Nakakabahala kasi dyan sa mga nagagahasa,
76% niyan ay mga bata, mga minors. 76%? Oo, ng mga, meron kasi, dahil di ba 30 years namin ngayon, so meron kami pag-aaral, tiningnan namin yung 30 years din ng trend ng karahasan sa kababaihan. Sa isang dekada, kasi yun lang ang may record, sa isang dekada ng pagre-record ay meron ng, yung sa lahat ng mga na ginahasa, 76.5% nun ay mga bata. At saka yung mga nabubugbog ay 40% sa mga nabubugbog ay bata. So, ibig sabihin, doon sa, halimbawa, 18 years old and below yan. Oo. 18 years old and below, yan yung mga nagagahasa at nabubugbog. At mas marami pa rin din sa kanila yung mga nahaharas sexually. So, marami din, 63% din. Kanina binabanggit ni Christina, 8 years old. Sa inyo bang mga tala, ano ang pinakabata na nagiging Infants, kahit months pa lang, as young as 8 months old hanggang 80 years old. Kaya hindi po totoo na bata lang yung attractive sa mga nanggagahasa, kundi pati na rin kahit mga senior citizen. Ang nakakaawa nga pag senior citizen kasi sabihin, matandaan, di ba, yung hindi papaniwalaan. Pero hanggang 80 years old may ginagahasa. Sa inyo ba, Robert, may mga ganito ka ring nababalitaan? Meron po. O di kaya sa mga kabarkada mo, meron bang nahaharas? May mga tropa mong babae, ganyan. Ano po, nabubugbog lang po ng tatay nila. Nabubugbog naman. Nabubugbog lang. O di ba? Lang. Ibig so, sabihin, natural yun, ibig sabihin, araw-araw. O di kaya, ay meron pang mas malalang nangyayari sa iba. Kaya lang, ang sinasabi. Nako, nakakalungkot naman yan. At napaka-interesting ng ating paksa sa umagang ito. Kaya, yung pong mga nais makibahagi sa ating talakayan, mag-text lang o tumawag lang, 0921-431-1044. O di naman po, kung kayo ay Globe subscriber, 0927-863-7771. Ayan, antabay lamang po kayo. Magbabalik po ang ating programa. Pansamantala po muna tayo mag-break para sa ating station ID. 558 DZXL. Ang demolisyon ay nangangahulugan ng dislokasyon. Para sa mga bata, nangangahulugan ito ng paghinto sa pag-aaral, pagkawalay sa kaibigan. Ito po si Kinatawan Emmy de Jesus ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang demolisyon at manindigan para sa on-site rehabilitation ng mga maralitang tagalungsod. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang bibigting awa. Welcome back. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pa rin po ang inyong Tita Jang mula sa Gabriela Women's Party. Ito si Robert. At ito po si Christina. At kasama pa din natin si Tita Jojo, guan ng CWR. Ano po ba ang iba't ibang klase ng karasa sa kababaihan? Yun yung sinabi ko na kanina, yung mga 7 klase. Pero yung gaya nga ng mga naoobserbahan nyo sa inyong komunidad, ang pinaka-common dito yan yung panggagahasa. Lalo na sa mga maraming mga istatistika na mga bata ang nakakaranas. Yan yung panggagahasa, pangbubugbog ng mga sa pamilya, tapos sexual harassment, at saka yung mga forced prostitution na tinatawag na talagang napipilitan na maging biktima ng prostitution. So doon sa 7 na yon, ano ba ang pinaka-madalas o yung pinaka-prevalent na sinasabi natin? Ano yung pinaka-madalas na nangyayari? Pag sa mga bata, gaya ng sinabi ko kanina, yan yung panggagahasa. Pero generally, sa aming pagtatala, kada oras, habang nagsasalita tayo ngayon, may isang nanay at isang bata o isang bata na binubugbog. No? So, napakapangkaraniwan talaga ng domestic violence. Every 2 hours din, batay sa record, may nagagahasang bata or isang babae. Every 2 hours? Yes, yun yung ganun. At ang pinakamalaki kasi nga, mas yung bata. Mga mas bata yung ginagahasa. Tapos every 5 hours naman yung nahaharas, sexually harassed na mga kababaihan at bata.
Yan yung tatlo. Yan yung top 3. Habang nagsasalita tayo ngayon, merong binubugbog. Oo, may binubugbog sa bahay nila. Sana naman nakikinig ngayon yung bubugbog. At sana tigilan na, di ba? Tigilan, mahiya siya. Oo. Tapos habang every 2 hours, Oha. merong isang babae or bata na nagagahasa o potensyal na maghahasa yung attempted rape. Or sa every 5 hours naman, yung sexually harassed na babae or na bata. Nako, nakakatakot talaga. At nakaka-disturb. Ang disturbing nito, mas habang dapat umuunlad ang lipunan, mas sa atin naman sa Pilipinas, mas dumadami ang nagiging biktima. Nako, nakakatakot naman yan. Tita Jojo, ano po ba sa tingin ninyo ang pinakamalalang klase ng karahasan ng kababaihan? Pag pinakamalala, ang ibig sabihin niyan yung trauma na nakukuha. Para sa akin, yung panggagahasa. Lalo na, ito ay ginagamit din bilang torture pag sa mga aktivistang babae. Ginagamit ito ng mga militar para sirain ang dignidad niya. No? Kaya kasama siya sa form ng torture, ang panggagahasa. Kaya siya yung talagang nakakasira sa dignidad ng babae, sa personal. Kung minsan traumatic siya. Ang iba niyan, may isang kaso, ang Gabriela na nabaliw, no? At isang bata siya na nabaliw. Alam ko kaso din niya ng CRC Nabaliw na bata dahil sa panggagahasa ng sundalo. So, kumbaga sa hinanay mo kanina na 7 iba't ibang klase ng karahasan sa kababaihan at mga bata, rape yung pinakamalala. Oo, kasi nga yun, ginagamit siyang form of torture din pag Tita Jojo, sino po ba ang gumagawa natin sa kababaihan? Sino bang may kakayanang gumawa niyan? Yung mga may kakayanan, syempre yung sama-sama naman maisip nilang gawin yun. Oo, yung mga merong nasa power o nasa authority, ang mas karamihan. Yan yung trend na ngayon na pag kung sino yung mas nakikita niya na under niya, yung babae na dahil may power siya, nasa poder siya, kayang-kaya niya. At ang problema dito ay meron tayong kultura na hindi yung nasa poder ay bihira na ma-punish or maparusahan. Kaya yung mga gumagawa nito, lalo na yung nasa otoridad, ay napakalakas ang loob. Kasi alam nila na hindi sila mapaparusahan. At yun ang nakakalungkot. Kaya nga kailangan na ang mga kababaihan at bata ay patuloy, walang kapaguran na magkampanya laban dito sa karahasan. Nakakatakot naman. Tita Jojo, bakit kaya hanggang ngayon ang dami-dami ng nabibiktima ng karahasan? Sabi nila, alam mo, may report kasi akong nakita na ang Philippines daw ay isa sa mga pinakamagagandang lugar para maging babae. Kasi mataas na daw ang antas ng gender equality, etc. Teka lang, pero bago mo sagutin yan, binabati natin si Mayfe Ancheta Templa. Kilala ko din yan. Hi, Mayfe. Hi, Mayfe, na nag-post sa ating Facebook page. Ang binabanggit naman niya, ang mga girl child raw o girl children as bilang mga sex objects ay convenient outlet para sa mga disturbed perpetrators. Siguro yung merong dahil mga bata, ang pagtingin ay mahina o di kaya ay Oo, isa yan sa mga dahilan din kung bakit mas maraming bata ngayon. Dahil mas sila, mas takot, mas kayang manipulate ng mga so mabalik tayo dun sa tanong kanina. Bakit nga ba isabi maunlad na daw o napakagandang lugar para maging babae ang Pilipinas? Oo, yan yung sinabi ng Newsweek. At saka nga sabi tayo ay sa top 10, tayo ay number 6 or 7. Ganun lagi tayo, 6, 7 or 8. Lagi tayo sa top 10 bilang magandang yung image ng kababaihan. Relative naman kasi sa Southeast Asia, tayo yung mas mas maunlad. At ito ay credit na rin doon sa militansya at sa pagiging assertive ng mga kababaihan na sa ngayon nga ay 40 years nang nakikibaka para sa kagalingan at karapatan ng kababaihan. Pero kung titingnan natin, ang mga criteria kasi nitong mga
gender parity na to or gender equity na mga statistics ay ang tinitingnan lang ilan ang nasa poder na kababaihan. Like, 2 na daw kasi ang naging presidente natin. Pero kung pag-aaralan natin, ano bang nagawa ng 2 babaeng naging presidente natin? Na napaunlad ba nun? Kasi marami na rin daw mga babaeng mga executives. Kaya nga, pero ganun ba yung ating criteria para lang makita na wala nang, na maganda na ang image ng kababaihan? Mas masahol nga 2010 ang pinakamataas ang ang rate ng karahasan, hanggang ngayon pataas siya. Kaya hindi ibig sabihin yan na pag ang isang babae ay o dahil sa gender lamang maa-assure na mapoprotektahan ang babae. Ang tinitingnan kasi niya ng interes, no? Ang interes niya, ano ba ang kanyang interes? Yan ang pinoprotektahan ng isang tao, babae man o lalaki. Bakit? Gusto ko lang po malaman, ano po ba ang ginagawa ng gobyerno at mga ahensya nito upang solusyonan at sa karahasan ng mga kababaihan? Kanina binanggit ni Tita Jojo, nagkaroon na tayo ng 2 babaeng presidente. Ang ano pa nga niyan, meron tayo more than 37 na batas na yan ay para daw sa kagalingan ng kababaihan at bata. Pero ang dapat nating tingnan, paano ang implementasyon nito, ano ang political will para ipairal ang batas. Ang problema, gawa ng batas hanggang sa madami na, pareho ng cybercrime law, na mas nakakatakot, pero hindi naman sineseryoso yung mga, pwede namang i-improve yung mga batas, kasi marami tayong batas para sa kagalingan ng kababaihan at bata. Pero wala nga yung implementasyon nito na seryoso. Kasi naalala ko, no, ang Gabriela Women's Party, nagsulong yan ng Anti-Trafficking in Persons Act. Nagkaroon pa ng Anti-VAUC o yung RA 9262. At saka yung anti-prostitution, ano ba yun? Yung bill pa ng amendments, no? Yung anti-sexual harassment. So maraming mga batas na nangunguna dito nga, yung ating kinatawan sa Kongreso, yung Gabriela Women's Party list. Pero ang problema, yun yung nga, ang sinasabi ko, implementasyon. Yun ang dapat na tingnan. At yung meron siyempre, ang mga batas ay meron pang mga loopholes o gaps na pwedeng i-amenda pa. Halimbawa, Tita Jojo? Halimbawa, kung sa sexual harassment kasi, nag-focus lang to sa mga nasa poder. Pero ang alam naman natin, pwede ka ring maharas sa iyong co-worker or sa iyong kaibigan, wala yan doon. So, kailangan pwedeng i-improve yon yung mga batas na gano'n. Tita Jojo, sa mga ilang episodes na nagdaan, naikwento din ng mga bisita natin dito na pati sa mga bata nangyayari din ng karahasan. Ano po kaya ang pwede naming magawa bilang bata upang matigil ang karahasang ito? Magandang tanong yan. Una, kagaya din ng mga kababaihan, ang mga bata ay dapat walang tigil sa pag-aaral, pag-aalam kung ano ang nangyayari. At pangalawa, huwag matakot na sabihin kung ano man ang nakikita at naranasan, nakarahasan. At pangatlo, maging involved sa mga nangyayari, kagaya ng paano to, kagaya ng ginagawa nyo na maging advocate, no, sa karapatan ng mga bata at ng kababaihan, maging bukod sa pagiging advocate ka lang kung alam mo. Kaya kailangan masipag magbasa, hindi lamang yung computer games, no, masipag mag-aral kung ano yung issue, at masipag na hindi lamang na magbabasa at i-memorize, kundi maging critical, magtatanong kung ito ba ay tama, ano ba yung epekto nito, yung mga ganon. Ako nga kung ako lang, malaking bagay na yung ginagawa halimbawa ngayon ni Christina at ni Robert. Tama. Bahagi sila nitong pagbibigay kaalaman sa iba pang mga bata. Nagpa-participate. Yan isang mahalagang bagay na dapat gawin ng mga bata. Hindi nga lang yung nagkukulong sa kwarto para mag-computer or mag-internet, mas maganda yung yung nagiging involved din. Hindi kaya yung mga sinasabi ni Robert kanina na yung mga kaklase niyang nabubugbog. Abay doon lang mismo masabi niya na alam mo bang may karapatan ka, pwede ka at dapat ay hindi ka binubugbog. Malaman lang ng kapwa ninyo mga bata kung ano yung dapat na o hindi dapat na ginagawa sa kanila. Malaking bagay na. At saka dapat malaman nyo na ang pambubugbog ay hindi yan lang private matter. Pwede na kayo bilang citizen na mag-report.
Kaya kung ang kapitbahay mo nakita mo na binubugbog, pwede mong puntahan yung barangay ninyo. Kaya pwede nang ipaaresto yung tatay na nang bubugbog. Nako, ang dami-daming pwedeng gawin ng mga bata, hindi lamang ng mga nanay para mapigil ang karahasan sa kababaihan. At kabilang nga dyan yung pagsasayaw. Alam ba ninyo yon? Kaya bago tayo magpatuloy sa ating talakayan at sa pagbibigay kaalaman din kung paano kayo maaaring maging bahagi ng pagkilos laban sa karahasan sa kababaihan at magpatuloy sa ating pagtalakay ng ating paksa sa umagang ito, November 25, International Day for the Elimination of Violence Against Women, pakinggan po muna natin itong isang napakagandang awitin na magiging bahagi ng 1 Billion Rising. Bakit nga binubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima ng kalupitan, karahasan, pilit tayong dinadapa? 1 bilyong babae ang babangon, ito na ang ating panahon. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay, at tayo'y lalaban ng sabay-sabay. Bawat tinda, bawat galaw, buong kataway sumisigaw. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. 1 bilyong babae ang babangon, ito na ang ating panahon. Bangon, bangon, no one can put us down, no one can hurt us now. Rise up and fight, rise up from the ground. Bangon, bangon, no one can put us down, no one can hurt us now. Rise up and fight, rise up from the ground. Itigil ang panggagahasa, huwag matakot at lumaban na. Tama na ang pang-aabuso, tumayo tayo, kaya natin ito. Bilyong babae ang babangon, tayo ang Gabriela ng ating panahon. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay, at tayo'y lalaban ng sabay-sabay. Bawat tinda, bawat galaw, buong kataway sumisigaw. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Ayan, 1 bilyong babae ang babangon. Alam ba ninyo yon? 1 billion rising. Alamin natin ang mga detalye ng kampanyang yan. At nasa linya na po ng ating telepono ang ating espesyal na bisita sa umagang ito sa ating programa, si Miss Monique Wilson. Magandang umaga! Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Miss Monique, welcome po sa Kaya Natin To Kids. Ikwento nyo naman po sa amin ano itong 1 Billion Rising campaign at yung napakagandang awiting napakinggan natin. Okay, itong 1 Billion Rising campaign po, ito po ay isang global call to action campaign. Bale, ito po ay spearheaded ng V-Day. Ang V-Day ay isang movement ng playwright ng dulang The Vagina Monologues ni Eve Ensler na ginagawa na namin ito sa Philippines for the past 13 years. Kasama po yung Gabriela, kung saan siya po yung partner group namin sa play na ito. Ngayon, in the past, parang 14 years na ginagawa na namin yung play, even around the world, parang ang na-realize namin is marami naging successes ng movement at saka ng mga batas natin. Pero, ang sad reality talaga is that parang nag-escalate din ang violence against women and children, especially sa mga minors. So parang kailangan talagang gumawa ng isang global call to action kung saan makikita ng mga world governments tsaka ng world media
ang collective solidarity ng mga bansa para sabihin na dapat ang pinaka-prioritize sa ating mga gobyerno ngayon is really to end violence against women and girls. Kasi parang di ba napaka-important global issue yan, pero ang nakikita naman natin sa mga gobyerno natin minsan is that parang nasa sideline lang ang issue na yan. So itong global campaign, bale 152 countries na ang kasali dito. This will happen on February 14, 2013 on one day. Bale lahat ng, well, we're hoping na 1 bilyong tao talagang sasali from around the world na magsa-strike sila, aalis sila sa mga trabaho nila, mga bahay, mga eskwelahan para mag-gather sa isang place, designated place, at sila ay sasayaw at parang magrarally sila, magsa-celebrate sila on that day to really demand an end to violence. So, sa Philippines, ang mag-head nito is Gabriela, pero marami po tayong groups na sasali, Migrante, Content Act, KMU, na kung sakop lahat ng mga women's issues na pinaglalaban na natin dito. So, we hope na makakasali po lahat ng tao, pati mga lalaki po, because syempre we also need to engage men. Kasi kung gusto natin talagang itigil ang karahasan sa mga babae, kailangan ang kalahati sa equation na yan ay yung mga lalaki, pero ma-educate din sila, para ma-engage din sila, para malaman din nila kung ano yung nararanasan ng mga kababaihan natin pag sila ay ginagahasa. So, Feb 14 po mangyayari ito. We will be joined also by a lot of celebrities, students, artists, people from all walks of life will join us po. And sa Philippines, yung ating malaking initiative will take place in Tomas Morato. Parang ito siyang malaking street party sa evening ng Feb 14, 2013. Wow! So makabuluhang Valentine's Day ang magaganap dyan sa February 14, 2013. Miss Monique, may itatanong po yung ating isang kasamang bata dito na si Robert. Okay. Tita Monique, ako po si Robert. Kamusta po kayo? Okay naman po. Hello, Robert. Paano po ba ginagawa itong 1 billion rising at sino po ang pwedeng sumali? 1 billion rising, lahat pwede sumali nito. Pero ang ginawa namin sa Philippines, nagsulat kami ng isang kantang, yung pinakinggan nyo ngayon. Pangalan nito, 1 bilyong babaeng babangon. Kasi ang pinaka-creative idea sa likod ng 1 billion rising ay isa rin siyang creative event. Bale, artistic event din siya. Lahat ng taong pwedeng sumali at gustong sumali, lahat tayo sasayaw sa gabi ng Feb 14. So, meron din tayong parang matching choreography dyan sa kantang yan. Parang magiging flash mob siya. So, can you imagine yung kung kumari 1 milyong taong pupunta sa Tomas Morato tapos sasayaw tayo lahat? Diba? Napakalaking impact nun. Kasi yung form ng sayaw, bale, ito yung talagang inisip namin na magandang gawing party ito ng 1 billion rising kasi yung di ba nga yung pag may ginagahasang babae o bata, parang yung katawan nila ang ino-oppress, ang sinasaktan. So bali yung form ng sayaw para siyang yung defiance sa mga ginagawa sa isang katawan na isang bata o babae. Tapos napaka-freeing niya. Parang it's really a chance to free your body and to also be in solidarity with each other through dance. Wow, gustong-gusto kong matutunan yung sayaw na yan. Si Christina po, yung isa pa nating kasama ditong bata, ay may tanong din para sa'yo. Tita Monique, gusto ko lang sana itanong kung bakit sinusulong mo ang karapatan at kagalingan ng mga kababaihan. Alam nyo kasi, parang ang feeling ko kasi yung ako napakaswerte ko rin sa buhay ko na parang lumaki ako, meron akong mga magulang na pinaaral ako, yung binigyan ako ng halaga. Pero minsan pag tumitingin ako around our communities na hindi lahat ng tao ganun kaswerte, at ang feeling ko kailangan may ibabalik talaga tayo sa ating bansa, sa ating community. So yung violence against women and children talaga napaka-close yan sa puso ko kasi feeling ko lahat talaga ng babae at lahat ng mga bata sa ating bansa, pati sa buong mundo, may karapatan silang mamuhay na may dignidad, may respeto, tsaka may mga opportunities. Kaya ginagawa natin lahat sa ating power na talagang yan ang maitulak na advocacy. Kasi hindi siya parang
hindi siya fair talaga sa mga babae at sa mga bata kung hindi nila makukuha yung parang same opportunities na dapat entitled rin sila doon. So, Tita Monique, alam namin busy-busy ka pa at mamaya ay mukhang makakasama ka ng mga bata sa Marikina sa pag-aaral nitong sayaw na to. Yes. Para sa ating mga tagapakinig, paano po ba nila pwedeng matutunan itong sayaw ng 1 Billion Rising? Paano sila pwedeng mag-volunteer? Saan sila pwedeng lumapit at makipag-ugnayan? Sa mga local chapters ng Gabriela po natin sa buong bansa, pwede kayong makipag-ugnayan sa kanila. Sila yung magkakabigay ng detalye kung ano yung event dun sa communities nila o sa mga probinsya nila o sa mga cities nila. At sila na rin ang pwedeng magturo ng choreography. Kasi ang choreography parang kinakalat namin ngayon sa internet yan. Actually, kung meron kayong access sa internet, pwede nyo rin tingnan yun sa YouTube. Meron ng choreography doon. Siguro ang i-type nilang 1 Billion Rising Philippines Dance. Pero mas okay kung pupunta kayo sa local Gabriela chapters at sila yung makakabigay ng detalye. Yan. Maraming salamat, Miss Monique. At sa mga darating pa nating mga aktibidad ay magkita-kita tayo para nga sa sabay-sabay na pagbangon ng mga bata at kababaihan laban sa karahasan. Yes, thank you po. Maraming salamat po sa inyong panahon, Tita Monique. Okay, at napakinggan po natin ang coordinator para sa Pilipinas ng 1 Billion Rising Campaign na si Miss Monique Wilson. At nako, antabay kayo dahil dyan nga sa Marikina ay magsasayaw ang mga bata at kababaihan mamayang hapon bilang bahagi na rin ng paggunita ng November 25 International Day for the Elimination of Violence Against Women. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusukli ng isang tinig tinawag. At nakikinig pa rin po kayo sa Kaya Natin To Kids. Ako po si Tita Jan, kasama ko po si Christina at si Robert at ang ating panauhin mula sa Center for Women's Resources na si Miss Jojo Guan. Nako, ang bilis ng oras. Tapos na naman ang isang oras na hitik sa kwentuhan at kaalaman. Oo, pero bigyan naman natin ng pagkakataon si Tita Jojo. Meron bang mga aktibidad ang Center for Women's Resources kaugnay ng paggunita ng International Day for the Elimination of Violence Against Women? At bahagi rin yata ang CWR ng 1 Billion Rising. Oo, ang sa amin, hindi lamang yung araw na to, kundi yung 16 days of activism na hanggang December 10. At International Human Rights Day. Yes. Oh. So, ang amin ay, ang parte ng 1 Billion Rising namin, mag-uumpisa yan sa December 3 dahil meron kaming mga flash mobs dyan sa mga universities ng UP. So, UP Manila, tapos UP Diliman, at saka UP Los Baños. Wow, kailan yan? Ang December 3 sa Manila, tapos December 5 sa Diliman, December 7 sa Los Baños, at iniimbitahan din namin si Miss Monique na makapunta. Ito ay kasama namin ang mga organisasyon na magagaling sumayaw doon sa mga university like Indayog sa Manila, UP Rep sa Diliman, at saka sa Los Baños ay Umalahocan. So, sila yung magdi-lead. Kaya, sana makapunta kayo kasi maganda yon. At meron kaming photo booth, di ba? Uso din yon. At saka sana, hindi lang yung mga magagaling sumayaw ang sumama. Ay, oo. Kasama din namin dyan yung mga, inimbitahan din namin ng Gabriela Youth at iba pang mga kababaihang mga bata na mga pupunta din. Mga teachers, meron ding kasali sila. Dahil sa UP Manila, yan ay Poli-Sci Week. So, gusto din nila na makasama yon sa Kaya, ito po ay sana makapunta kayo sa mga universities at sumama kayo sa mga communities. Maraming salamat, Tita Jojo, at magkikita-kita tayo sa mga aktibidad na yan. At nako, binabati natin. Sinong nakakakita? Nakita mo ba, Robert? Nababasa mo? Hello at good morning dyan sa Pasig. Kina Gendra, Glyza, Uno at Freedom. Nakikinig ngayon sa Kaya Natin To Kids, ang mga taga Batibot Early Learning Center habang nagbabalot ng sandwich at nagpe-prepare para
mamayang hapon na sa activity. Yan, at nakikinig rin po ngayon sa Kaya Natin To Kids at nananawagan para labanan ang karahasan sa kababaihan at bata sila Cham at 30 from Queen of San Mateo Rizal at belated happy birthday kay Kalay, kay Ray, kay Ruchi at kay Imelda. Ay nga pala, November 26, bukas po alas 8 ng umaga, kaugnay rin ng ating panawagan para wakasan ang karahasan sa kababaihan, ay magaganap ang hearing naman ng kaso ni Given Grace Sebanico. Ito yung rape slay case na naganap sa University of the Philippines, Los Baños. Mahigit 1 taon na ang nakakalipas. Nakikiisa po tayo sa pamilya ni Given Grace Sebanico at sa lahat. Naku, nung nakaraang 2 linggo lang ay meron na namang estudyante ng UPLB na pinaslang din. Ano? Kaya nananawagan tayo para sa lahat ang panawagan at pagkilos para labanan ang karahasan sa kababaihan ay isang panawagan hindi lamang po sa bawat isa sa mga bata at kababaihan kundi para sa lahat. Happy birthday kay Lisa Bathan mula sa Arcea. At sino pa? May babatiin, Robert? Hinabati ko nga pala si Verinia Marcos. Bait na nanay yan. Tsaka po si Ricardo Marcos. Tsaka po yung mga tropa ko sa lugar namin. Sino-sino naman yan? Mga DC, mga kasama namin, tsaka mga FT Maya Solo. Nax. Kasama natin silang sasayaw sa 1 Billion Rising, sinong babatiin? Go! Nabati ko dyan yung tropa ko. FT Maya Solo. Nax. At si Christina. Binabati ko po nga pala dyan yung nakikinig sa Kalate Eva. Mama, hello po. Ay, Rolly. Hello din. Binabati ko rin po mga kasama ko dati sa Tagaytay. Hello. Hi, Nico. Nax, ang mga tropang Tagaytay ng Bata News Network at ng Arcea. Magandang umaga. Ayan, at binabati rin natin si Habagat at si Amihan. Good morning sa inyo. Si Viel, good morning anak. Sasayaw tayo mamaya. Sa lahat po ng nandyan sa May Marikina, mamaya po sa Industrial Valley Elementary School, 1:00 ng hapon, ay matutunghayan ninyo ang pag-aklas, pagbangon ng mga bata at kababaihan ng Marikina, kabahagi nga ng 1 Billion Rising at ng International Day for the Elimination of Violence Against Women on November 25. Napakabilis talaga ng oras tuwing linggo ng umaga kapag tayo ay nandito sa Kaya Natin To Kids. Pero kung hindi nyo po nasimula ng episode na ito o di kaya ay gusto ninyong pakinggan muli, maaari po kayong makinig sa ating YouTube channel. Bumisita lamang po sa www.youtube.com/Kaya Natin To Kids. Maraming salamat sa ating mga nakakwentuhan ngayong umaga. At maraming salamat din syempre sa lahat na nakinig. Tuloy-tuloy lang po ninyong kaming tsikahin sa Twitter. Bumisita lamang sa www.twitter.com/Kaya Natin To Kids. Tweet lang ng tweet mga friendship. At syempre ilalike nila ang Facebook page ng Arcea sa www.facebook.com/Arcea Child Rights. Mag-iwan rin po ng anong iiwanan? Mensahe at kwento. Ayun pala. At binabati. Ba't nawala yung mga nagpapabati dito? Sila Rakrak. Nakita ko kanina yung pangalan ninyo At hello kay MK ng Batibot. Good morning! Nabati kita At syempre, inaanyayahan po namin kayo na muli pong makinig sa susunod na linggo dito po sa ating palatuntunan. Pareho ding oras at istasyon. Magsama-sama po tayong makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata, kasama at kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To Kids!